Noong nakaraan, gumawa po tayo ng ating classic Pinoy pandesal na kung saan kahit abutin pa po ito ng ilang araw, mananatili pa rin po itong malambot. Ngayon po, gagawa naman po tayo ng ating ube pandesal na napakalambot rin po kahit paabutin ng ilang araw, kaya pihadong papatok itong gawing pangnegosyo. Dito po kahit hindi ka baker, kayang-kaya mo itong gawin. Napakasimple lang po ng ating mga ingredients. Ang importante lang po talaga, huwag natin itong mamadaliin. Pagpahingahin po natin yung ating magagawang dough. Bali sa ating mixing bowl, pinagsama-sama lang naman po lahat ng ating mga sangkap. Ang buong listahan po ng ating mga sangkap ay nasa ating description box. Kapag hindi nyo pa rin po talaga mahanap, makikita nyo pa rin po ito sa bandang dulo nitong ating video. Dito po gatas yung aking inilagay dahil pang sarili lang naman po namin ito. Pero kung gusto nyo na po itong gawing pang negosyo or para po mas mura yung inyong mga sangkap na magagamit, pwedeng palitan nyo na lang po ito ng tubig. At dahil ube pandesal nga po yung ating gagawin ngayon, maglagay po tayo ng kaunting ube flavoring. At pwede nyo po itong masahin ng mano-mano na sa 15 minutes lang. Pero syempre, kung available naman po sa inyo ang stand mixer katulad nito, pwede pong ito yung inyong gamitin. Ang ginagawa ko lang po, minimix ko po muna ito ng nasa number 1 ng 1 minuto. Then after nyan, ina number 2 ko na po ito at imimix ko po for another 11 minutes. Total of 12 minutes po yung ating mixing time. Mga after 3 minutes, pag nakita ko na pong na-mix na pong mabuti yung ating mga sangkap, saka ko na po dahan-dahang nilalagay yung ating butter or margarine. Pero dito po, pwede pa rin pong oil yung inyong gamitin. Same lang po yung proseso doon po sa ating naunang classic pandesal. Ang pagkakaiba nga lang po, nagdagdag po tayo ngayon ng ube flavoring. Sa ating working area or dito po sa ginamit kong dough mat, nag-grease po ako ng kaunting oil bago ko po ilagay yung ating dough. Then bibilugin ko lang din po ito at i-grease ng kaunti bago ko po ito hahayaan at i-rest po ng 1 oras. Pasado rin po itong ating dough sa ating window pane test. Kung mapapansin ninyo, medyo malagkit po talaga itong ating dough. Huwag po kayo matitempt na mag-add po ng harina. I-grease nyo lang po ng kaunti yung inyong kamay bago nyo po ito hawakan. Dahil yan rin po yung magbibigay ng maganda at malambot na resulta sa atin pong pandesal. Tinakpan ko lang po ito ng malinis na plastic at balikan po natin after ng 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras, tanggalin lang po natin yung mga hangin nito. Then i-cut na po natin sa laki na gusto natin. Hahatiin ko po ito ng 30 pieces, nasa 27 grams po bawat isa. Then sa pagbuo po ng ating ube pandesal, tingnan nyo na lang po yung aking gagawin. Basta ibibilin ko lang po talaga sa inyo na huwag na kayong magdagdag pa ng harina dito. I-grease nyo na lang po ng kaunti yung kamay ninyo, nang sa ganon mas madali nyo po itong mahawakan. Kung ano po yung una nyong binilog or una nyo pong kinat, yun po yung una nyong gawin nang sa ganon nakakapag-rest po itong ating mga dough. Sa ating pangpalaman, may recipe po tayo ng paggawa natin ng ube halaya. May recipe rin po tayo na pwede nyo rin naman pong gamitin. Gumawa po tayo ng halaya gamit naman po yung kamote. Make sure lang po na ma-sealed nating mabuti at may pasok po natin sa pinakaloob yung palaman. Kung gusto niyo naman po itong gawing ube cheese pandesal, magdagdag at mag-cut lang po kayo ng keso. Then, i-coat lang po natin ito ng breadcrumbs. Yung mga ganitong breadcrumbs po ay nabibili po sa mga palengke at online stores. Pero kung plano nyo na po talagang gawing pang negosyo yung pagpapandesal, kung may mga lumang tinapay kayo or medyo magpasobra po kayo sa pagluluto po ng pandesal, then i-toast nyo lang po ito ng husto at salain. Yung pinaka-pino po talaga, yun na po yung inyong magiging breadcrumbs. Takpan lang po natin ito ng malinis na plastic at i-rest po natin ito ng 2 hours or hanggang sa halos mag-double na po yung size.
Then, isasalang po natin ito sa preheated oven ng 180 degrees Celsius for 15 minutes. Kung gusto niyo pong mas toasted pa yung pinakalabas, magdagdag pa po kayo ng 2 to 3 minutes sa inyo pong baking time. And tcharan! Heto na po yung ating ube pandesal na napakabango po habang niluluto pa lang. Kaya kung magtatayo po kayo ng pandesalan, siguradong maaamoy na po ito ng inyong mga kapitbahay at sigurado rin po mapapabili na sila. Yung atin po talagang pinakatinapay or pinakapandesal, ilalaban ko po talaga dahil talaga naman pong bukod sa napakalambot, napakasarap at napakaganda po ng texture nito. Na ngayon, mas sumarap pa dahil naglagay nga po tayo rito ng halaya. Gusto nyo po bang gumawa tayo ng pandesal recipe na pang negosyo na gagawin naman po nating pang magdamagan yung pagpapaalsa? Just comment down below. Doon po gagamit lang tayo ng oil at tubig para mas mura rin po yung costing. Para po sa mga gustong mag-umpisa ng ganitong negosyo at wala pa pong mga pwesto, pwede pong i-post nyo lang po ito sa mga social media accounts nyo. Then magpa-order po muna kayo. Siguradong kapag natikman na po nila ito at napatunayan nila ito na dekalidad po yung inyong paninda, siguradong babalik-balikan at marami po kayong magiging suki.